Muli po tayo ay nagbabalik sa ating pag-aaral at tayo po ay nasa ikasampung bahagi na ng aklat ng Exodus. Ayan, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami lumalapit sa inyo, Panginoon, na may pagpapakumbabang puso. Nananabik kami, Panginoon, sa bagong revelasyon at mensaheng bibigay mo sa amin ngayon. Tulungan niyo po kami, Lord. Samahan niyo po kami sa aming pagninilay-nilay. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw po ang mapapurihan at ikaw po ang maluguran. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan po, tayo ay nasa ikawalong salot na, ang salot ng mga balang. Sabi po sa verse 1, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Paraon. Pinagmatigas ko ang kanyang kalooban at ng kanyang mga tauhan para maipakita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Ginagawa ko ang mga kababalaghang ito upang masabi ninyo sa inyong mga anak at apo kung paano ko ipinakita sa Ehipsyo ang aking kapangyarihan at sa gayoy kikilalanin ninyong lahat na ako si Yahweh. Pumunta sa Paraon sina Moises at Aaron. At sinabi, ito ang ipinasasabi ni Yahweh, hanggang kailan ka ba magmamatigas? Payagan mo nang umalis ang mga Israelita upang sumamba sa akin. Kapag hindi mo sila pinayagan, bukas na bukas din ay magpapadala ako ng makapal na balang sa iyong bansa. Napupuno nito ang buong Ehipto, kaya't wala kang makikita kundi balang uubusin nila ang lahat ng hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo, pati ang mga punong kahoy. Papasukin ng mga ito ang iyong palasyo at ang bahay ng iyong mga tauhan at mga nasasakupan. Ang salot na ito ay higit na matindi kaysa sa alinmang salot ng balang na naranasan ng inyong mga ninuno. Pagkasabi nito ay umalis si Moises. Dito sinabi ng Panginoon na pinagmatigas niya ang puso ng Paraon. Sabi niya, pinagmatigas ko ang kanyang kalooban at ng kanyang tauhan. Samantala, ang sabi sa chapter 9 verse 34, ang sabi po doon, and when Pharaoh saw that the rain, the hail, and the thunder had ceased, he sinned yet more, and he hardened his heart, and he and his servants. So dito makikita natin, sa chapter 9 verse 34, yung Parao ang nagmatigas, pati ang mga tauhan. Samantalang pagdating dito sa chapter 10, sinasabi na si Lord ang nagpatigas sa kalooban ng Parao at ng kanyang mga tauhan. Pareho po itong totoo, no? Walang maitatanggi. At dito po makikita natin na si Lord may control ng heart ng tao, pero hindi siya ang naglalagay nito. Again, uulit-ulitin ko po yan, sapagkat yung Parao ay merong katigasan ng puso na hindi pagkilala sa kanya. At inalaw ito ng Panginoon kasi ito yung kanyang sinful desire, no? Kaya naman, minsan inalaw talaga ni Lord yung mga pangit na ito upang patuloy na may pahayag, may pakita, mapatunayan ang kanyang kapangyarihan. Ang sabi pa nga ng Panginoon, para ito ay inyong maikuwento sa inyong mga anak at mga apo. Yan. Dito makikita natin yung gagawin ng Panginoon ay hindi lang sa henerasyon ni na Moises, kundi sa mga susunod pang mga henerasyon. At ito ay nagpapatunay na ang nais ng Panginoon ay ang kilalanin natin siya, no? Hindi lang tayo, kundi ang mga susunod pang mga henerasyon. Alam niyo po ba, ang isa sa pinakamatinding meron ang Paraon ay ang kanyang mataas na pride. Kung saan talagang ayaw niya talagang sumunod, ayaw niya magpakumbaba. Yes, sinabi dito, pinatigas ng Diyos ang kanyang puso, pero yun ay natural, no, sa kanya. Kalikasan niya po yun. At inalaw yun ni Lord kasi nga wala sa kanya ang pagkilala sa Diyos. Sabi po sa verse 7, sinabi ng Paraon sa kanyang mga tauhan, hanggang kailan pa kaya tayo guguluhin ng mga ito? Payagan na ninyo silang umalis upang sumamba sa Diyos nilang si Yahweh. Hindi ba ninyo nakikitang nawawasak na ang buong Ehipto? Kaya't ipinasundo ng Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, kung papayagan ko kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong isasama? Sumagot si Moises, lahat
po kami mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Dadalhin din naming lahat ang aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong kasama lahat sapagkat ipagpipista namin si Yahweh. Sinabi ng Paraon, tawagin na ninyo si Yahweh, hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabala kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyo ang lahat. Kayo na lang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh. Kung iyan ang gusto ninyo, pagkasabi nito'y ipinagtabuyan sila ng Paraon. Dito po makikita natin muli nakikipagtawaran ng Paraon sa Panginoon, no? At ang sabi niya, hindi niya pahihintulutan na lahat ay sumama. Sabi niya, kayo na lang mga lalaki, iwanan niyo na yung mga babae at mga bata. Kasi nga naman para may hawak pa rin siya sa mga Israelita. Kasi nga naman kung papayagan niya ang lahat na umalis, wala na siyang hold, no? Pero dito talaga, grabe yung ginagawa ng Paraon. Again, nais ang Paraon makipag-compromise ang mga Israelita sa kanya. No, diba? Nangyayari sa buhay natin. Ayan. Again, alam natin ang Panginoon. Ang nais niya, pag sumunod ka at nagdesisyon ka, He wants all from us. He wants all the best from us. Hindi half. Hindi 1/4. Hindi 3/4. He wants the whole of us. Kaya kapag nagdesisyon ka talagang lumapit sa Panginoon, you need to submit, no? Kailangan willing ka talagang isurrender ang lahat sa Panginoon. Walang bargain, no? Walang bargaining, walang tawaran, walang compromises. Ayan. Sa punto pong ito, wala na siyang dapat patunayan pa, no? Si Lord, kasi pinatunayan niya na mas dakila siya kaysa sa Diyosa nila sa ilog ng Nilo, no? Mas great siya sa kanilang Diyos-Diyosang si Happy, no? Mas malakas at mas makapangyarihan siya sa kanilang Diyos-Diyosa na Osiris, yung bloodstream, kasi iniisip nila, no, yung ilog na Nile, no, yan yung bloodstream ng Egypt, no? So iniisip nila dahil dito nagmumula yung kanilang mga resources, ito yung nagiging sandigan nila at lakas nila. Dito sila hindi sila basta-basta magugutom or mawawalan. Still, nakita nila yung kapangyarihan ni Lord against their gods, no? And sa lahat na kanilang naranasan kay Heket, kay Hathor, kay Imhotep, no? Sa Nats, ang Diyos ng sky, na wala ring nagawa para pigilan yung mga hail na dumating, no? Sa kabila ng lahat ng ito, still hindi pa rin nakikilala ng Paraon ng ating Panginoon. At nagpapatuloy siya sa pagmamatigas at sa pag-refuse sa nais ng Diyos. Yan. Sabi po sa verse 12 to 15, sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang mga halamang hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Itanaas nga ni Moises ang kanyang tungkod, maghapot magdamag na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang at ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Kailan may hindi nagkaroon ng ganoong karaming balang sa lupain ito at hindi na magkakaroon pang muli. Nangitim ang lupa sa dami ng balang. Inubos sa mga ito ang lahat ng halaman, pati mga bunga ng kahoy na hindi nasira sa pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo. Walang halaman o punong kahoy na naiwang may dahon sa buong lupain. Dito po ay pinakita ng Panginoon na mas dakila at mas makapangyarihan siya sa Diyos-Diyosa ng mga Ehipto na tinawag nilang si Shu, God of the Wind, no? Ayan, so kung talaga dito makikita nila na walang naging lakas at kapangyarihan ang Diyos-Diyosa nila na proteksyonan ang kanilang mga pananim. Dito po ay makikita natin, no, yung kapangyarihan ng Panginoon na i-expose yung kaya lang gawin ng mga bagay o taong ating inaasahan, no? So, sa pamamagitan po ng mga
ginagawa ng Panginoon, no? Kung paano niya huhubaran yung panlabas na anyo ng ating mga tinatangkilik, doon natin masigit nakikilala yung kapangyarihan ng Panginoon. Kagaya po ng ginawa niya dito sa Egyptians, no? Kung saan ang direct na inatake ng Panginoon, yung kanilang mga tinudiyos, yung kanilang mga sinasamba, na napatunayan nila na walang kakayanan o hindi man lang makapantay sa kapangyarihang kayang gawin ng ating Panginoon. Napakasakit pong isipin na yung mga bagay o yung ating mga tangkilik na inaasahan natin na magiging sandigan, magiging tanggulan, magiging silungan natin sa panahon na tayo ay nanghihina, sa panahon tayo mangangailangan, ay wala sa panahon kailangan natin sila. Ano po? Kaya naman talagang pinakikita po dito sa atin sa istoryang ito na wala tayong ibang dapat pagkatiwalaan kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. Verse 16, dali-daling ipinatawag ng Paraon sina Moises at Aaron. Sinabi niya, nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos, gayon din sa inyo. Yan. Patawarin niyo ako. At ipinakausap kong ipanalangin ninyo kay Yahweh na alisin sa akin ang nakamamatay na parusang ito. Iniwan ni Moises ang Paraon at siya'y nanalangin. Binago naman ni Yahweh ang takbo mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng balang papunta sa dagat na pula. Isa may walang natira sa Ehipto, ngunit pinagmatigas ni Yahweh ang Paraon, hindi nito piniyagang umalis ang mga Israelita. Again, pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya over the God of the wind of Israelites, of Egyptians, na tinawag nilang si Shu. Ayan, so dito makikita po natin, no? Muli, isang sampal, no? Isang malakas na sampal uli ito sa mga Ehipto na yung kanilang Diyos ay walang nagawa sa ating Diyos. At muli, makikita natin dito, no, yung fake confession, fake repentance, no, ni Parao, no, kung saan, nasabi niya to, and yet afterwards, wala na naman. Ano po? Pangsyam na salot, no, ang total darkness. Sabi dito, sinabi ni Yahweh kay Moises sa verse 21, iunat mong pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Hindi magkakitaan ng mga tao sa buong Ehipto kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Tinawag ng Paraon si Moises. Sinabi niya, makakaalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama sa inyo ang inyong mga pamilya, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng tupa, kambing at baka. Again, itong salot na to, wala na namang warning. So, ito lang po yung matututunan natin dito. May mga parusa ang Diyos na binibigyan niya ng warning tayo. At meron din naman na walang warning, no? So, kaya kailangan maging maingat po tayo sa ating mga ginagawa. The moment nalaman mong mali ang ginagawa mo, repent, lapit, at manumbalik sa Panginoon. Huwag na nating hintayin yung kanyang parusa. No? Kasi baka iniisip natin, ay mag-warning naman si Lord kapag paparusahan niya ako. No, hindi lahat ng parusa or consequences ay ibibigay ng Panginoon sa mga nagkakasala sa kanya ay may warning. Tandaan natin, may mga parusa din na walang warning, kagaya ng naranasan po ng mga Ehipsyo. Dito po makikita natin na yung light, hindi lang siya physical property, kundi siya rin po ay karakter, no? Katangian ng ating Panginoon. Kasi God is light, and in Him, there is no darkness. Yan po ay sinasabi sa 1 John chapter 1, verse 5. Yan. Sabi dito, in judgment, God can withdraw His presence. So, significantly, that the void remaining is darkness, which may even be felt. Kapag talagang ang Panginoon ay nawala yung presence ni Lord, so, wala tayong makikitang liwanag, no? Kasi, alam niyo po, ang Panginoon ang siyang ating liwanag. Kaya nga tayo
as the ambassador of Christ, as a representative of God, tayo po yung nagre-represent ng light, no, of this world. Yan. Dito po sa chapter 10 ay napakarami nating natutunan, ano po. Dito makikita natin yung napakaraming dahilan, no, kung bakit pinadala ng Panginoon ang siyam na salot. Meron pang isang natitirang salot, subalit siyam pa lang yung nangyayari at yung isa ay parating pa lang. Ano po? Sabi nga natin dito, maraming rason kung bakit pinadala ng Diyos ang mga salot na ito sa paraon. Ano ang dahilan? Number 1 is para ipakilala ng Diyos kay paraon kung sino siya. Diba? Sabi nga sa Exodus chapter 5 verse 2, kasi ang sabi daw ng paraon, sinong Yahweh? Hindi ko siya kilala. Diba? Yan. So, dito po, way ng Panginoon para ipakilala ang sarili sa pamamagitan po ng mga salot na ito. At sa pamamagitan din po ng mga salot na ito, ay pinamukha ng Panginoon, pinatunayan ng Panginoon na walang kapangyarihan ang mga Diyos na sinasamba ng Ehipto kumpara sa Kanya na sinasamba ng mga Israelita. At kasama rin po, no, sa mga salot na ito, ang dahilan ay dahil nais ipakita ng Diyos ang kapangyarihan niya, hindi lang sa mga Egyptians, kundi maging kay Moses at sa kababayan ni Moises, ang mga Israelita. Kasama rin po sa dahilan ay para merong maikwento, maitestimony, or merong patutuo ang mga next generation, yung mga susunod na mga saling lahi ng mga Israel, maging ang kanilang mga susunod na mga kaapu-apuhan. Dito rin po ay sa pamamagitan ng mga salot na ito ay hinatulan ng Diyos, no? Yung mga false gods, demons, and even the Egyptians, no? Dito po ay pinakikita rin na merong warning, no? To warn the nations more than 400 years, no? So, dito makikita po talaga natin na nagpakilala ang Panginoon bilang siya'y Diyos na dakila at Diyos na makapangyarihan. Kaya naman po, ano yung ating nasaksihan? Ano yung ating natutunan? I-share natin sa ating mga anak upang maging maganda nilang alaala, no, na kanilang tutungtungan, kanilang titindigan at kanilang sasandalan na merong Diyos na kanilang mga magulang na siyang nag-iingat at nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan sa lahat ng naniniwala at nananampalataya na siya ay Diyos na buhay. Muli po, pagpalain na tayo ng ating Panginoon.